Ano ang mangyayari sa pagpapatupad ng batas na ito? Simula July 1, 2025, isa sa unang ipinatutupad ni Mayor Isko Moreno ay ang mahigpit na pagtutupad ng Ordinance No. 8772 o ang Anti-Muffler Ordinance sa City of Manila na nagbabawal sa paggamit ng modified aftermarket mufflers o exhaust pipes na lumalagpas sa 79 na decibel. Ayon kay Mayor, tapos na ang maiingay na araw ng mga tambucho dahil kukumpiskahin namin ang mga muffler ninyong nakakabulabog. Ano ang aksyon ng mga awtoridad? Aktibong isinasaayos ang operasyon ng Manila Traffic Parking Bureau MTPB pati ng PNP para hamuli ng mga motorista na gumagamit ng maingay na tambucho. Marami na ang nakikita sa social media na videos at mga post ng pagkumpiska ng exhaust pipe sa mga checkpoints. Ayon sa ordinansa at implementasyon nito, ang mga nakumpiskang tambucho ay pwedeng tanggalin o ipakumpiska at sisingilin ang may-ari ng multa. Ano ang opinyon ng mga motorista tungkol sa ordinansa na ito? Ayon sa iilang mga riders, kung talagang aftermarket ito, 100% legal ito. Pero base sa aking karanasan, hindi alintana kung ito ay legal o hindi, may mga tao lang na ayaw sa malakas na volume. Ayon pa sa isang rider na bawal ang modified pipe pero hindi ang aftermarket pipe sa pagkakaalam ko. Sa mata kasi ng traffic enforcers ang aftermarket pipe at modified pipe ay iisa lamang kahit hindi naman. Ang modified pipe ay yung mga stock pipe na pinakalkal o pinaingay habang ang aftermarket pipe ay yung mga tambucho na nabibili sa mga tindahan. Ano nga ba ang parusa at multa sa mga lumabag sa ordinansa? First offense 1,000 piso multa dagdag removal of modified muffler. Second offense 3,000 piso multa plus removal. Third offense at susunod pa 5,000 piso multa dagdag removal. Maaaring kumpiskahin ng driver's license at bibigyan ng temporary permit. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga nakamotor habang dumadaan sa Manila? Gamitin ang stock muffler. Kapag nakagamit ng aftermarket pipe ay siguraduhin na tapos mo nang ma-check ang ingay nito para nakakasiguro na pasado sa pag-test ng mga traffic enforcer. Siguraduhin na kapag na-test ito ng mga enforcer ay dapat tama ang kanilang pag-test at dapat nasa 2,000 hanggang 2,500 revolutions per minute lamang ang pagpihit ng silinyador. Iwasan gumamit ng mga open pipes para hindi mahuli. Para naman sa mga MTPB at mga pulis, gumamit ng dB meters at standardized testing sa checkpoints, huwag bumase sa tenga lamang. Dapat alam nila ang pagkaiba ng aftermarket pipe at modified pipe. Ayon sa Manila Police na exempted ang mga 400cc pataas na mga motorsiklo. Sang-ayon ba kayo sa ordinansa na ito? Sa aking opinyon, maganda ang layunin ng ordinansa pero dapat tama ang may alam ang mga nagpapatupad ng batas na ito lalo na sa testing. Ayon sa ilang mga residente, suportado nila ang kampanya laban sa noise pollution. Malaking tulong daw ito sa kanila para sa mahimbing na tulog at ang kalusugan sa karamihan. Tutulong umano sila sa pag-report ng mga pasaway na riders na walang paki na kahit hitang gabi ay patuloy pa rin sa pag-amit ng mga maiingay na mga tambucho. Ayon sa ilang mga residente, suportado nila ang kampanya laban sa noise pollution. Malaking tulong daw ito sa kanila para sa mahimbing na tulog at ang kalusugan sa karamihan. Tutulong umano sila sa pag-report ng mga pasaway na riders na walang paki na kahit hitang gabi ay patuloy pa rin sa pag-amit ng mga maiingay na mga tambucho. Malinaw na ang layunin ng ordinansa na ito ay tahimik na lungsod na sumusunod sa 99 decibels noise standard. Para sa mga rider, ayusin ang exhaust setup, testing, dokumento at DB compliance para hindi mahuli. Para sa pamahalaan, magbigay ng malinaw na proseso, standardized testing equipment at consistent rulings. Maraming salamat sa inyong panonood mga bay. Please like, share, subscribe and follow for more.